Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3241. Kung hindi dahil kay Adolf upang iligtas ang kanyang sarili, natatakot akong bumagsak siya sa ilalim ng dagat, at ang kahoy na bahay ni Adolf sa tabi ng dagat ay masyadong marupok. Narinig ito, tumango si Duman na inaprubahan alamang pasasalamat, si Daryl ay bihira talaga. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ibigay ang mga gintong barya sa mga ninuno at apo ni Adolf. Bigla siyang nakabawi ng isang buhay, at kasabay nito ang pagtanggap ng isang malaking halaga ng mga gintong barya. Si Adolf ay tuluyang nabulag, at natigilan siya ng higit sa 10 segundo bago siya bumalik sa kanyang pag-iisip at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Daryl. Maya-maya pa ay pinalabas na ang apo at apo ni Adolf. Mr. Daryl, sa oras na ito, hindi maitago ni Duman ang kanyang kaguluhan, at sinabi kay Daryl, "Ayaw mong magbayad, naaawa talaga ako rito, kaya, hintayin mo akong maghanda ng isang piging, at hilingin kay Daryl na tangkilikin ang kanyang mukha." Sa sandaling ito, hindi nag-atubiling si Daryl, tumango at ngumiti okay. Dinala siya rito kaagad pagkagising niya mula sa isang pagkawala ng malay. Pagkatapos ng paghuhugas mahaba, gutom din ang tiyan niya. Bukod dito, hindi alam ni Daryl kung ano ang nangyayari, at nalaman na magkatulad ang hitsura ni na Lolita at Liu Zuan na ito, kaya nais niyang manatili dito ng kaunti pa. Nang makita ang pangako ni Daryl, tuwang-tuwa si Duman, at mabilis na inutusan ang kanyang mga lingkod na maghanda ng isang piging. Nang maglaon, hinayaan ni Duman ang mga tao na magsimula ng mga paputok sa manor upang ipagdiwang, at ang sakit na sumakit sa kanyang apo sa loob ng higit sa 1 taon ay sa wakas ay gumaling. Maaari ba kayong magalit gabi na, ang bulwagan ng manor ay puno ng isang buhay na kapaligiran. Tanging si Daryl at Duman ang nasa hapagkainan, ngunit mayroong higit sa 100 mga katulong na namamahala sa paghahatid ng tsaa at pagbuhos ng alak, na naging emosyonal kay Daryl. Si Duman ay nasa mabuting kalooban at patuloy na nagklink ng baso kasama si Daryl. Matapos inumin ang 3 bilog, may naisip si Duman ngumiti at tinanong si Daryl. "Oh, hindi ko pa tinanong si Daryl anong mga plano ang susunod mo ito." Nag-isip si Daryl ng isang habang at tumawa, sinabi hindi pa ako sigurado. Tulad ng sinabi niya, nakita niya ang isang gwardya na mabilis na lumalakad, na may isang komplikadong ekspresyon, at sinabi kay Duman, "Aking Panginoon, narito si McGrady." Ano naririnig ang mga salitang McGrady, ang mukha ni Duman ay nagbago, at siya ay naging madilim sa isang iglap, at sinabing hindi maganda ano ang ginagawa niya. Pagkabagsak ng boses, narinig ko ang isang pagtawa mula sa labas ng hall, at pagkatapos, isang gwapong lalaki ang figura ay dahan-daang lumakad, sa 25 baitang, bihis at mabait. Ito ang batang Panginoon ng pamilyang McWay, si McGrady. Ang pamilyang Myway, tulad ng pamilyang Duman, ay isa rin sa pinakamalaking pamilya sa Pearl City, at sa mga nagdaang taon, dahil sa lumalaking negosyo, napalaki ng ilaw ang pamilya Duman. "Guro, pagpasok sa bulwagan, ngumiti si McGrady kay Duman, dumating ako upang bisitahin ang walang paunang abiso." "Huwag kang magtaka," nang sinabi niya ito, ni hindi tumingin si McGrady kay Daryl. Sa isip ni McGrady, naisip niya na si Daryl ang bagong nasasakupang si Duman, kaya hindi niya ito sineryoso. "Anong ginagawa mo dito?" Walang ekspresyon ng mukha ni Duman, malamig na tanong. Nako, si McGrady ay sumampal, haha, na may hitsura ng pagiging nakakaalam. "Matandang lalaki, matanda, kami ay mga kaibigan ng pamilya, ikaw at ang aking lolo ay mga matandang kaibigan din, bakit ba napakasungit mo sa akin?" Sa pamamagitan nito sumulyap si McGrady sa labas at nagpatuloy. "Sa hapon, nakakita ako ng mga paputok sa manor, at narinig ko na gumaling si Lolita, kaya't gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay upang batiin." Talaga humalakhak si Duman, hindi maitago ang kanyang pagkasuklam. Okay kung hindi ito banggitin ni McGrady, pagdating sa ito, nababagabag si Duman. Pinag-uusapan nito,
Ang eksklusibong pamilya at pamilya ng McCoy ay tunay na ugnayan ng pamilya, at 3 taon na ang nakalilipas, partikular din na inayos ng dalawang pamilya ang kasal nina McGrady at Lolita. Gayunpaman, pagkatapos na nagkasakit si Lolita 1 taon na ang nakakalipas, nagbago ang lahat. Hindi lamang nagretiro si McGrady, siya at ang iba pang mga pamilya ay palihim na nakikipag-usap sa pamilyang Duman, na naging sanhi ng pagbagsak ng industriya ng alak ng pamilya Duman. Kabanata 3242, Pakiramdam ng kawalang malasakit ni Duman. Walang pakialam si Maddie, at ngumiti at sinabi. Tama, nasaan si Lolita habang nakikipag-usap, hindi mapigilan ni Maddie na tumingin sa paligid. Kagagaling lang niya sa kanyang karamdaman, mahina pa rin ang kanyang katawan, at nagpapahinga na siya. Malamig na tugon ni Duman, tulad ng sinabi niya, gaanong sumulyap si Dom kay McGrady kaya, wala na siyang makikita ngayon. Narinig ito, medyo nahiya si McGrady, ngunit hindi nagtagal ay kumalma siya at ngumiti. Okay, it's okay na magpahinga ka pa. Sa katunayan, bukod sa pagbisita kay Lolita, may isang mahalagang bagay pagdating ko dito. Say, Duman was too lazy to talk nonsense. Si McGrady ay humakbang at umunlad na sinabi guro, nais kong talakayin sa iyo ang aking kasal kay Lolita. Ano narinig ito, si Daryl, na nakatayo sa gilid, ay natigilan at hindi mapigil ang tumingin ng seryoso kay McGrady. Mayroon siyang kontrata sa kasal kay Lolita. Ang batang ito ay mukhang isang dude disipulo. Kung ikasal siya ni Lolita, masisira ito habang buhay. Ha, kasabay nito, ang mukha ni Duman ay nagbago ng isang iglap, at isang bakas ng galit ang sumilaw sa kanyang mga mata. Mayroon ka pa ring mukha na magmungkahi ng kasal sa akin. Nang si Lolita ay nagkasakit 1 taon na ang nakakalipas, hindi kita nakita upang bisitahin at pinadalhan ng isang tao ay dumating upang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Ngayon na si Lolita ay gumaling sa sakit, darating ka upang banggitin muli ang kasal, hindi ba sa tingin mo ito ay katawa-tawa? Sa oras na ito, nais ni Duman na direktang isabog si McGrady, ngunit naisip ang pagkakakilanlan ng iba pang partido at nagpigil pa rin. Napakamot sa ulo si McGrady, at pagkatapos ay ngumiti ng bongga matandang lalaki, natigilan ako ng iba dati. Bata ako at ignorante, alang-alang sa relasyon ng pamilya, wala kang pakialam sa akin. Bukod, lumaki kami at sama-sama mula nung siya ay isang bata, at siya ay naging asawa ko, at mamahalin ko siya habang buhay. Kasama nito ipinalakpak ni McGrady ang kanyang mga kamay sa labas ng pintuan, at mabilis na lumakad ang dalawang tagasunod, may hawak na 2 kahon sa kanyang mga kamay. Wow! Ang sumunod na segundo, matapos mabuksan ang kahon, kapwa natulala ang parehong mga doorman at ang mga maid na naroroon. Nakita ko na ang 2 kahon ay puno ng mga alahas, ang maningning na ningning, halos lahat ay hindi mabuksan ang kanilang mga mata, ang mga perlas na may malalaking kamao, ang mahalagang hiyas na kasing ningning ng dugo, at ang magagandang purong gintong borloloy, bawat isa sa sulit ang mga ito. Hindi mura, damn it, kahit si Daryl ay kalmado at gumalaw. Ang batang ito ay lubos na handang magbayad para kay Lolita. Guro, si McGrady ay nagpakita ng isang ngiti at sinabi kay Duman. Ang 2 kahon ng mga alahas ay ang aking mga regalo sa kasal. Bago ako dumating, napag-usapan ko ang aking pamilya. Magkakaroon ako ng magandang araw sa loob ng ilang araw at hawakan ko ito kasama si Lolita. Ang kasal? Paano mukhang tiwala si McGrady nang sinabi niya ito? Ang buong Pearl City ay karapat-dapat kay Lolita. Bukod dito, ang industriya ng pamilya Duman ay bumulusok sa mga nagdaang taon, at matagal na itong hindi na maluwalhati. Sa oras na ito, bilang batang Panginoon ng pamilyang McCoy, siya ang gumawa ng pagkusa upang mag-asawa. Tiyak na hindi ito mahiling ng matandang lalaki. Sa totoo lang, hindi talaga mahal ni McGrady si Lolita sa oras na ito upang magpanukala ng kasal, ngunit dahil nag-fancy siya sa negosyo ng pamilya ni Duman. Alam mo, ang anak ni Duman ay namatay nang hindi inaasahan ilang taon na ang nakalilipas, at ang nag-iisang kamag-anak na nanganak ay si Lolita. Basta pakasalan niya si Lolita, siya ang may kontrol sa buong pamilya. Nakaharap sa kumpiyansa sa sarili ni McGrady, huminga ng maluwag si Duman, nang walang kaunting pagbabago-bago sa kanyang mukha, at dahan-daang sinabi, Medday, maibabalik mo ang mga regalong regalo na ito. Nang sabihin niya ito, pinigilan ni Duman ang kanyang galit.
Ang McGrady na ito, mayabang, madalas na binubuli ang iba pa sa Pearl City, at hindi dapat payagan si Lolita na pakasalan siya. Bakit natigilan si McGrady? Akala niya ay hindi niya narinig. Tumawa si Duman dahil may syota na si Lolita, at gaganapin ang kasal. Ano sa sandaling ito, si McGrady ay ganap na nagyelo doon, at pagkatapos ay hindi mapigil ang magtanong. Sino ang taong yon? Aling miyembro ng pamilya sa oras na ito? Si McGrady ay puno ng galit. Kabanata 3243, sa Pearl City, na naglakas loob na kunin ng isang babae sa kanyang sarili ay simpleng naghahanap ng kamatayan. Sa parehong oras, si Daryl sa tabi niya ay sumimangot din ng palihim. Mayroon bang ibang syota ang Lolita na yun? Gayunpaman, nang si Lolita ay may malubhang karamdaman ngayon, walang mga kabataang lalaki na naruroon. Nakaharap sa pagtatanong ni McGrady, si Duman ay mukhang walang pakialam at marahang sinabi. Ang taong ito ay hindi isang mayamang batang Panginoon, ngunit ang Mr. Daryl sa tabi ko. Sinabi niya, itinaas niya ang kanyang daliri kay Daryl. Bumagsak ang boses, at ang buong bulwagan ay nagulo. Ha? Sa sandaling ito, nakalak din ang mga mata ni McGrady kay Daryl. Sa parehong oras, nabulag din si Daryl, nararamdaman lamang nitong humuhuni ang utak. Ano ang ginagawa ng Duman na ito? Ngayon ko lang nakilala si Lolita, kaya bakit ako naging syota niya? Kahit na ayaw ng Duman na ito na pakasalan ng kanyang apo ang McGrady na ito, hindi siya maaaring maging gaanong casual. Ha? Sa wakas, nagreaksyon si McGrady at tiningnan si Daryl pataas at pababa, hindi maitago ang kanyang puot. Siya yun oo, tumango si Duman at sinabing, Daryl ang galing niya sa medisina ay napakahusay. Ganap na nai-save si Lolita, at si Lolita ay may labis na pagmamahal sa kanya. Narinig ito, hindi mapigilan ni McGrady nang inisyan guro, nalilito ka ba? Matagal mo nang ginagawa ang taong ito, parmasyutiko. Wala kang kapangyarihan at walang kapangyarihan, paano ka makakapagambing sa akin? Tulad ng sinabi niya, binigyan ni McGrady si Daryl ng isang mapanirang hitsura, na may matayog na postura. Ngumiti si Duman at sumagot, mali ka, ang aming natatanging pamilya ay hindi kulang sa pera, kaya't ang tao sa Lolita ay hindi kailangang yumaman at makapangyarihan, ang mabuting moral lamang ang sapat. Ang kahulugan ay halata, ikaw McGrady ang tauhan ay napakasamang maging karapat-dapat kay Lolita. Ikaw na mula si McGrady, naiirita ang kanyang puso, ngunit hindi siya madaling mag-atake, at winagayway ang kanyang kamay halika na. Matapos bumagsak ang boses, siya ay naglakad palabas ng hall ng galit. Nagmamadaling kinuha ng dalawang entourage ang chest at sumunod. Matandang tao, nag-react si Daryl kaagad nang umalis ang kanyang paa sa harapan, at tulala siyang tumingin kay Duman. Ito ba ay isang biro? Sa oras na ito napansin din ni Daryl na ayaw ni Duman na pakasalan ng apo niya si McGrady, kaya't gagamitin niya ang kanyang sarili. Gumawa ng isang kalasag, hahahuminga ng malalim si Duman, ngumiti ng mapait, at nahihiya na sinabi. Daryl, itong McGrady ay biglang narito, at wala akong pagpipilian. Pagkatapos nito, may naisip si Duman, at mapait na sinabi. Ito ang pamilya McGrady ay palaging may magandang relasyon sa aming pamilya Duman. Gayunpaman, pagkamatay ng lolo ni McGrady, ang aking dating kaibigan, ang relasyon ay nagbago, lalo na itong McGrady, na sadyang nais na aidugtong ang pag-aari ng aming pamilya Duman. Originally, si McGrady at Lolita ay nagkaroon ng isang kontrata sa kasal, ngunit isang taon na ang nakakalipas si Lolita ay may sakit na malubha at nagretiro na sila. Ngayong gumaling na si Lolita, nais na nilang magpakasal muli. Wala talagang kahihiyan sa totoo lang. Alam ko na ang ikakasal kay McGrady na si Lolita, at totoong kontrolin ang pag-aari ng aking pamilya Duman. Napakalubha at kasuklam-suklam, paano ko hahayaan silang magtagumpay? Sa wakas, dahil sa labis na kaguluhan, napabalikwas si Duman ng mabangis. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ng dating imahe ni Duman, biglang nakaramdam ng kaunting simpatiya si Daryl, ngunit hindi niya mapigil ang sabihin, ngunit, nagsinungaling ka sana ito ngayon, at malalaman niya ang totoo maaga o huli. Ang pamamaraang ito sandali lang ay makapagpapaliban. Ngumiti si Duman, hindi direktang sumagot, ngunit tumingin kay Daryl at tinanong Daryl, ano ang palagay mo kay Lolita?
Nakita kong biglang sinabi ni Duman ang ganoong pangungusap, agad na natigilan si Daryl. Kabanata 3244, matapos ang higit sa 10 segundo, nag-react si Daryl Guro. Ikaw bago pa niya matapos ang pagsasalita, winagayway ni Duman ang kanyang kamay at nag-ambala. Daryl, bagaman ngayon lamang tayo nagkakilala, masasabi ko mula sa mga lolo't lola at apo ni Adolf na ikaw ay isang taong napakataas ang moralidad. Ngumiti si Duman at hinahangaan, alam ko na may panganib at ganap na dumating dito upang isave ang kanilang mga lolo't lola at apo. Tulad ng sinabi niya, mukhang seryoso si Duman kaya, napagpasyahan kong pakasalan kita ni Lolita. Nabigla ang puso ni Daryl, naramdaman ko na lang na umuungal ang utak ko, natatakot ako na medyo hindi ito naangkop. Naglalakad lang ako, paano ako magiging karapat-dapat kay Miss Lolita, umiling si Duman at tumawa, masyado kang mapagpakumbaba. Bagaman matanda ang aking Duman, ngunit ang isip mo ay hindi nalilito. Bagaman wala kang anuman, ang iyong karakter ay 100 beses na mas malakas kaysa kay McGrady. Bukod, hindi ito isang problema na palagi kang gumagala, ang iyong kapalaran na iligtas si Lolita ngayon. Kaya mas mabuti na sumali sa aming Duman pamilya. Narinig ito, hindi nakaupo pa rin si Daryl, at sinabing ngumisi ng ngiti, Master, nahihiya talaga ako na mahalin ka ng sobra. Ngunit hindi ko naisip na sumali sa malaking pamilya, ugali ng pag-ala. Wala naman ako dito, paano ako makakasama sa pamilyang Duman? Narinig ito, daing ni Duman at tinanong, ayaw mo ba kay Lolita? Hindi si Miss Lolita ay maganda, tulad ng isang engkantada sa kalangitan. Ako lang, mabilis na winagayway ni Daryl ang kanyang kamay, ang kanyang puso nasa gulo, at hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag. Tuliro si Duman, nagkamot ng ulo si Daryl, at nagmamadali, nakakulong at sinabi ang totoo, Guro, hindi ko sinasabi sa iyo, sa totoo lang, wala ako dito. Sa susunod na minuto, sinasabi ni Daryl ang mga detalye ng kanyang pagkakakilanlan. Sa totoo lang, ayaw ni Daryl na magtapat ng mabilis, ngunit ang eksenang nasa harapan niya ay hindi maisip ang ibang mga kadahilanang tumanggi. Bukod dito, nakikita ni Daryl na ang Duman na ito ay bilang mapagpatawad at mabait tulad ni Doug, at hindi nakakasama ang aking sarili. Ano narinig ito, natigilan si Duman, galing siya sa ibang mundo. Sa sumunod na segundo, nag-react si Duman at biglang tumango. Hindi nakakagulat, hindi ka taka-taka na nagamot mo lang si Lolita, ang paliguan na gamot na ginamit mo, nabuhay ako ng sobra, hindi ko pa naririnig. Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Duman kumurap-kurap, tinuro si Daryl na taos-pusong nagsabi, kung sakali, paano ang tungkol sa isang kasunduan sa pagitan namin ni Daryl? Anong pakikitungo, hindi mapigil ang tanungin ni Daryl. Hinaplos ni Duman ang puting balbas na hinaplos ang kanyang baba, at dahan-daang sinabi. Pagkalipas ng 3 araw, ikaw at si Lolita ay pinhik ang kasal at naging manugang sa bahay ng aming pamilya Duman. Bilang isang kondisyon, gagamitin ko ang mga kontak ng pamilya Duman upang matulungan kang makahanap ng nawawalang mag-asawa. Ang isang babae, sa parehong oras, ay makahanap ng isang paraan upang matulungan kang makalabas dito. Ang term na ito ay 3 taon, pagkatapos ng 3 taon, kung makakahanap ka ng isang tao para sa iyo, maaari mong matuno ang pakikipag-ugnayan mo kay Lolita ayon sa napagkasunduan. Narinig sa mga salitang ito, natigilan si Daryl at hindi mapigil ang sumimangot. Guro, hindi ko maintindihan kung bakit ako dapat ipasok sa iyong pamilya Duman. Ako narinig na maraming mayamang pamilya sa Pearl City, maliban sa McGrady na yon. Angkop para kay Miss Lolita, umiling si Duman. Daryl, hindi mo pa rin alam ang sitwasyon. Ngayon, ang karamihan sa mga industriya ng Pearl City ay halos binago ng pamilya McQueen. Ang ibang mga pamilya ang nangunguna sa pamilyang McQueen bilang pinuno. Sa ilalim ng pangyayaring ito, sino ang naglakas loob na makasama tayo? Kasal ng pamilyang Duman ang ginawa ko ay upang maputol ang isip ni McGrady. Puntong ito, ngumiti si Duman kay Daryl, totoo na mayroon tayo ng kasunduang ito, at ako lubos kong iniisip ito para kay Lolita. Matapos mong mapeke ang iyong kasal, hindi na mag-aalala si Lolita tungkol sa ginigipit ni McGrady, at maaaring pamahalaan ng buong-buo ang negosyo ng pamilya. Ha, narinig ang mga ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, lihim na nagbubuntong hininga. Si Duman ay talagang matanda at maanghang,
ngunit hindi niya inaasahan na ang Duman na ito ay makakakita ng isang pangmatagalang tanawin. Kabanata 3245, hindi mapigilan ni Daryl na sinabi dahil sinabi ng matanda, kung tatanggi ako, hindi ko ito mabibigyan ng katwiran, ngunit papayag ba si Miss Lolita? Seryoso, ayaw makisali ni Daryl sa mga hinaing ng pamilya na ito. Ngunit pag-isipan nitong mabuti, gumawa ako ng isang malaking kaguluhan sa Atlantis sa Principality of Stars, natatakot akong ang pang-anggulo ng mga bituin ay hinahabol pa rin ako saan man. Sa kasong ito, mas mahusay na manatili sa Duman sa halip na maghanap ang pamilya mo, sa tulong ng pamilyang Duman, nagtanong tungkol kay Mia Oyeng at Yan Hong. Haha nang makita na tuluyang kumala si Daryl, tuwang-tuwa si Duman. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, sa panig ni Lolita, hayaan mong sabihin ko, nakikinig siya sa akin mula noong bata siya at siguradong sisang-ayon siya. Pagkatapos nito, binati niya si Daryl na umupo, patuloy na itulak ang tasa at magpalit, at masayang uminom. Ang piging ay hindi natapos hanggang sa huli, matapos ayusin ang isang silid para makapagpahinga si Daryl, dali-daling pumunta si Duman sa silid ni Lolita. Sa silid, hindi pa nagpapahinga si Lolita, ngunit ang tagabantay ng bahay na si Launa ay naghihintay sa kanyang tabi. Haha sa oras na ito, lumalakad si Duman na namumula ang mukha at ngumiti Lolita, labis na kagalakan. Kumunat ang noo ni Lolita at mahinang sinabi Lolo, anong malaking bagay? Maligayang kaganapan, narinig ko yun si McGrady ay dumating upang ipanukala ang isang kasal, tama ba nagalit si Lolita pagdating kay McGrady? Umiling si Duman at sinabi, hindi si McGrady, pinili ka ni Lolo ng mas mabuting manugang. Sino? Hindi mapigil ang tanungin ni Lolita, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Launa sa tabi niya na sabihin oo, aling batang Panginoon ng pamilya. Ang parmasyutiko na nagligtas sa iyo ngayon, si Daryl Darby. Nakangiting sabi ni Duman, marangal na tauhan, maginoo at magalang, siya ay isang perpektong kandidato, napagpasyahan ko, makalipas ang 3 araw, magaganap ako para sa iyo. Sa puntong ito, tuwang-tuwa si Duman at nagpatuloy kinausap ko lang si Daryl, sumang-ayon siya, ngayon ay nakasalalay sa iyong ugali, Lolita. Hapak-asal sa batika na yun narinig ito, nanginginig ang katawan ni Lolita, at natigilan siya. Napatulala din si Laura sa tabi niya, matapos ang ilang segundo, si Lolita ay tumugon, ito ay upang labanan, sinabi. Lolo, ang himpapawid sa bundok, isang parmasyutiko lamang, ngunit hindi rin alam ang pinagmulan, ako ay nagmamadali hayaan akong pakasalan siya tabi ni Laura sinabi. Ang taong yun ay may kaunting kasanayan sa medisina at walang maintindihan. Ang binibining yun na karapat-dapat sa aming pamilya guro, nalilito ka ba? Biglang nagalit si Duman at tinitigan si Launa manahimik ka. Ano ang gagawin yun no? Nagulat si Launa at mabilis na ikinulong ang bibig. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Duman at sinabi kina Lolita at Yan Yusen Lolita, kailangan mong maniwala kay Lolo, hindi ka kailanman sasaktan ni Lolo kung gagawin niya ito. Sa oras na ito, nais ni Duman na sabihin kay Lolita ang totoo. Ngunit natatakot akong hindi niya ito tanggapin, kaya't nilabanan ko ito. Si Lolita ay nag-aatubili, tinakpan ng kanyang tainga, umiling at sinabi Lolo, ito ay sobrang pantal. Ayokong pakasalan si Daryl, kung pipiliin ko, mas gugustuhin kong magpakasal sa natitirang buhay ko. Si Lolita ay hindi isang batang babae na sakim sa kayamanan, ngunit palagi siyang naging mahigpit sa pag-ibig. Sa kanyang puso, kung hindi niya mahanap ang mahal niya, mas gugustuhin niyang hindi magpakasal magpakailanman kaysa sa pagiging madali niya. Kabanata 3246, ubo na ubo nang makita si Lolita na tumanggi na sumang-ayon, si Duman ay masyadong balisa, marahas na umuubo, at sabik na sabik. Lolita ikaw bakit dun hindi mo naiintindihan ang masigasig na pagsisikap ni Lolo Nais mo? Kung hindi ka nag-asawa, palaging guguluhin ka ni McGrady. Kung gayon, paano mo mapanatili ang ari-arian ng pamilya Duman ahem? Gawin ito ni Lolo, ngunit isang pansamantalang expedient, sa loob ng 3 taon. 3 taon, para kang kumpletong kontrol ng negosyo ng pamilya, Lolo bundok ng hangin at nagbibigay daan sa iyo upang iandat ang marital relasyon. Oh, tumatanda na si Duman, nasa twilight year na siya, ang presyon ng pamilya ay halos hindi makatiis.
Lolo nang makita ang eksenang ito, si Lolita ay natakot, at mabilis na hinawakan si Duman, at nangungupit na sinabi Lolo, huwag kang magalit, ipinapangako ko lang sa iyo. Sinabi niya ito, kinagat ni Lolita ang labi niya, pinong mukha na puno ng pagiging komplikado, sa totoo lang, ikinakasal kay Daryl, na ngayon lang nagkakilala, si Lolita ay nakadama ng daang pag-aatubili sa kanyang puso, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang makompromiso para sa negosyo ng pamilya at panatagin ang kanyang lolo. 3 taon lamang ito, at malapit nang lumipas, nang makita na sa wakas ay sumang-ayon ang kanyang apo, ngumiti si Duman at gaman ang pakiramdam. Sa susunod na segundo, sinabi ni Duman kay Launa, pumunta ka, maghanda ka agad ng isang paanyaya. Ang aking matandang si Duman ay magpapakasal sa isang apo. Dapat ay ang Randy ang kasal. Okay, sir, nag-aatubili si Lona. Ngunit tumugon pa rin siya at lumabas upang maghanda. Magdamag, si Miss Lolita ng pamilyang Duman ay ikakasal na sa isang hindi kilalang parmasyutiko. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Pearl Harbor sa isang maangin na pamamaraan. Sa isang panahon, lahat ng kalye at mga eskinita ay pinag-uusapan nito. Ang bagay na ito, sa oras na ito, sa loob ng manor ng pamilya Myway. Naupo roon si McGrady, malungkot ang mukha niya. Ngayon pa lang, ang balita na magsasagawa ng kasal sina Lolita at Daryl 3 araw na ang lumipas ay umabot sa tainga ni McGrady, na ikinainis niya. Fucking idiot, lalong nagalit si McGrady, at hindi mapigil ang sampilan sa lamesa si Duman, ang matandang bagay na ito, talagang ikinasal kay Lolita sa batang yon, okay, talagang okay. As long as he married Lolita Bay ang kanyang sarili matapos ang pagkamatay ni Duman, ang negosyo ng pamilya Duman ay nahulog sa kanyang sariling mga kamay, ngunit ngayon ang plano na ito ay ganap na nabigo. Master ang pamilyang Duman ay nagpadala ng isang paanyaya. Sa oras na ito, maingat na sinabi ng isang entourage, ikaw, pupunta ka ba? Sumigaw si McGrady, saan ka pupunta, lumayo ka sa akin. Sagot ng entourage at mabilis na umatras, humawak ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si McGrady sa entourage, at umungol, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang malungkot na lamig. Dahil ito ay isang masayang araw para sa pamilyang Duman, hindi angkop na pumunta, maghahanda ako ng isang mahusay na regalo. Nang sinabi niya ito, hindi maitago ni McGrady ang kanyang panloob na galit. Si Duman, isang matandang bagay, naisip na sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Lolita sa iba, maaaring ibigay niya ang kanyang puso, ngunit hindi kita hahayaang gawin ang nais mo. Sa sandaling ito, sa loob ng manor ng pamilya Duman. Ang kasal ay malapit ng maganap sa 3 araw, sa oras na ito, ang manor ay puno ng mga ilaw at makulay, at mayroong isang maligaya na kapaligiran saan man. Matapos mag-inuman kasama si Duman kagabi, hindi nagising si Daryl hanggang tanghali, at pagkatapos maghugas, dumating siya sa patio kung saan nakatira si Lolita. Bagaman ito ay magiging isang peking kasal pagkaraan ng 3 araw, dapat nating maunawaan ang bawat isa. Pagdating niya sa looban, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya. Nakita kong si Lolita ay nakasuot ng puting mahabang damit, nakaupo sa isang bench sa bakuran, hindi masabi ang matikas at kaakit-akit, sa tabi niya, si Lona ay tahimik na sinamahan. Kabanata 3247, sa oras na ito, mula sa pananaw ni Daryl, ang pagkakita sa profile ni Lolita ay talagang katulad ng kay Liu Zuan, at siya ay tuluyang natigilan. Sa oras na ito, nakita ni Lolita si Daryl, at natigilan siya, ikaw bakit ka narito? Kahit na ang taong ito ay hindi mukhang nakakainis, hindi niya masabi kung naisip niyang pakasalan siya sa 3 araw. Nang paglaban, bumagal si Daryl, napakamot sa ulo at ngumiti, pupunta ako at makikita-kita. Maglalakad na sana siya gayunpaman, pagkatapos lamang ng 2 hakbang, pinahinto siya ni Lona. Hoy, Lona, hitsura ng hindi gusto, nakadirekta ay sumigaw. Alam mo ang mga tao tungkol sa mga patakaran magpakasal ka at huwag makaligtaan, kung paano hindi mabilis na lumabas kung saan nakatira si Miss. Sinabi sa mga oras na ito, pinagmasdan ng mabuti ni Launa ang ekspresyon ni Lolita. Si Laura ay naging isang kasambahay sa pamilya Duman ng higit sa 10 taon, at halos napanood niya ang paglaki ni Lolita. Nakita niyang ayaw ni Lolita na pakasalan si Daryl. Sa ilalim ng pangyayaring ito,
Natural na walang magagandang ekspresyon si Launa kay Daryl. Nakita ang pagsaway ni Launa kay Daryl, ang maselang mukha ni Lolita ay puno ng kawalang malasakit, na walang balak tumigil. Napakamot sa ulo si Daryl, napahiya pasensya na, bigla ako. Tumalikod siya at umalis, sa oras na ito, may naisip si Launa, at sinabi kay Lolita nga pala, narinig ko ngayon lang na ang 10,000 mga tropa mula sa ating New Moon Principality ang sumalakay sa Sunset City. Nang makita na malapit na silang magtagumpay, ang Diyosa nang lumitaw ang ilaw upang makatulong. Ang paglubog ng araw ng lungsod talaga magaan na sagot ni Lolita na tila walang interes. Diyosa ng liwanag sa sandaling ito, aalis na sana si Daryl, bigla siyang tumigil nang marinig ang usapan nila. Mayroon bang mga Diyos sa mundong ito? Ano ang Diyosa ng liwanag? Bamaling ang tingin ni Daryl kay Lolita at hindi mapigil ang magtanong, na may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Kung may mga Diyos sa mundong ito, dapat nilang malaman ang paraan upang iwanan ang mundong ito. Si Launa ay walang pasensya. Ano ang problema mo? Bakit hindi ka aalis? Huwag isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Sinasadya kong maghanap ng isang paksa at nais kong manatili dito, tama. Nakasimangot si Daryl, pakiramdam ng kaunting apoy sa kanyang puso, ngunit taimtim pa ring sinabi hindi ko talaga alam ang diwata ng liwanag, gusto kong marinig na sinabi mo sa akin. Natigilan si Launa at hindi mapigil ang mapangamutan sinabi. Lolita, hindi alam ng Diyosa ng ilaw paano ka namuhay ng napakalaking buhay tulad ng sinabi niya, hindi niya pinansin si Daryl. Si Lolita, na nakaupo doon, ay hindi kailanman tumingin kay Daryl. Nang makita ang sitwasyong ito, nalulumbay si Daryl at tumalikod na para umalis. Sa sandaling ito, habang nakatingin sa pag-alis ni Daryl, kinagat ni Lolita ang labi nito ng malungkot, pakiramdam niya ay malungkot sa kanyang puso. Ang Diyosa ng liwanag ay ang kontinente ng Roland, naniniwala siya sa Diyosa ng hustisya. Ilang taon na ang nakakalipas. Walang nakakaalam, ngunit ang Daryl na ito ay hindi alam, talagang hindi alam kung ano ang kinagusto sa kanya ni Lolo, kaya't siya pinilit na pakasalan siya. Pag-alis sa patio ni Lolita, inip na inip si Daryl. Hindi ko alam kung anong nangyari sa apo at apo ni Adolf. Sa pag-iisip tungkol dito, iniwan ni Daryl ang Duman Family Manor at naglakad patungo sa beach. Nang papalapit ako, nakita ko mula sa malayo ang isang pangkat ng mga tao na nakatayo sa paligid ng kahoy na bahay kung saan nakatira ang apo at apo ni Adolf, nakaturo at nakaturo. Lolo, gumising ka. Sa karamihan ng tao, ang maliit na Jack ay nakaupo doon, umiiyak ng walang tigil, habang si Adolf ay nakahiga, ang kanyang mga mata ay nakapikit, mga betik ng dugo sa noo niya, halatang napabagsak siya. Damn it, nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, at sumugod. Kabanata 3248, Jack, pagdating niya, tinanong ni Daryl si Jack ano ang problema. Ano ang nangyayari kay Senior Adolf? Sinabi niya ito, sinuri ni Daryl ang pinsala na dapat ni Adolf. Natigilan ng isang kahoy na stick, napakamot ng kaunti, at hindi ito isang pangunahing problema. Pinunasan ni Jack ang kanyang luha at humagulgol. Ngayon lang may 2 pirata na kumuha ng aming pera at binagsak si Lolo, pirate. Nang marinig ito, natigilan si Daryl. Sa sumunod na ilang minuto, nalaman ng Daryl sa pamamagitan ng mga pagtatanong na mayroong isang isla ng Alcatraz na ilang daang mga milya ang layo mula sa Pearl City, na may isang pangkat ng mga pirata na nakatanim dito, at laganap sila. Sa mga dekada, inayos ng Pearl City ang ilang nabigo ang ikalawang pag-ikot at operasyon ng pagsugpo. Kalahating oras na ang nakalilipas, 2 pirata ang dumating sa Pearl City na nagkukubli at naglibot-libot. Aksidenteng nalaman nila na si Adolf ay binayaran ng isang malaking halaga ng pera sa pamilya Duman, 100,000 mga gintong barya, at mayroon silang masamang pag-iisip at pumasok Adolf. Sinamsam ng kahoy na bahay ang mga gintong barya at natamba si Adolf. Alam ang mga pangyayaring ito, galit na galit si Daryl, at ang barkong ito ng mga pirata ay masyadong laganap. Sa madaling araw, naglakas loob silang magnanakaw ng walang kabuluhan. Sa pag-iisip tungkol dito, tinanong ni Daryl si Jack nasaan ang pulo ng Alcatraz. Magsasalita na sana si Jack, nang bigla siyang magambala ng isang boses. Little Jack. Tinanak ka ba talaga ng mga pirata? Nahulog ang boses.
Isang magiting na tauhan lumakad mula sa karamihan. Ang babae ay humigit kumulang na 20 taong gulang, na may mga maseselang tampok, nakasuot ng gintong at pulang kabalyero na nakasuot, isang mahaba at makitid na manipis na espada, at mahabang gininto ang buhok na kumikislap sa hangin. Pumunta ako, babaeng kabalyero nang makita ang babaeng ito, natigilan si Daryl. Sa sandaling ito ay hindi alam ni Daryl na ang babaeng nasa harap niya ay ang kapitan ng bantay ni Pearl City at ang nag-iisang babaeng kabalyero sa Pearl City. Sa Roland Continent, mababa ang katayuan ng mga kababaihan, kaya't may kaunting mga babaeng kabalyero. Sa parehong oras, ang lahat ng mga taong nanunood sa paligid ay nasa kaguluhan din. Captain Thea ay andito, ito ay kaya maganda. Ito ay karapat-dapat ng pagiging ang tanging babaeng knight in Pearl City. Paghanga pinananatiling darating, at ni Thea mukha ay hindi may ang slightest panagano swings, at siya ay tila nagagamitin sa ito uri ng tanawin na nakakakuha ng pansin. Sa sumunod na segundo, lumakad si Thea kay Jack at tinanong ulit Little Jack, kayong tao ay ninakawan ng mga pirata React ni Jack at tumango, ang pulbos na Thea ay siniksik ang kamao at marubdob na sinabi ang mga 10 pirata na ito ay hindi sineryoso ang mga bantay ng Pearl City. Kung hindi mo sila turuan ng kaunting aralin, ang mga pirata na ito ay magiging mas walang prinsipyo sa hinaharap. Sinabi ni Jack at inaliw, huwag kang mag-alala, tutulungan kita na mabawi ang pagkawala. Ngayong mga araw, tinatalakay ng mga gwardya ng Pearl City kung paano sirain ang mga pirata sa Alcatraz Island. Ngayon, ang mga pirata ay bukas na dumating sa Pearl City bilang kapitan ng hukbo ng bantay, hindi na niya ito nakatiis. Matapos aliwin si Jack, tumalon si Thea sa isang maliit na bangka at naghanda na tuklasin ang Alcatraz Island ng nag-iisa. Sa sandaling ito, mabilis na sumunod si Daryl, at sinabi, pupunta ka ba sa Alcatraz, dalhin mo ako. Iniligtas ni Adolf ang kanyang buhay, at ngayon ay ninakawan siya ng mga pirata, kaya't hindi siya dapat umupo at manood. Ikaw, nilingan ni Thea ang ulo at tumingin kay Daryl pataas baba, sino ka? Ang taong ito, na walang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, ay may lakas ng loob na pumunta sa Alcatraz Island. Napakahaba ba nito para sa kanya sa oras na ito? Hindi alam ni Sia. Itinago ni Daryl ang panloob na lakas ng kanyang dantian, kaya't kamukha niya ang isang ordinaryong tao. Ang pangalan ko ay Daryl, huminga ng malalim si Daryl at seryosong sinabi, tinulungan ako ni Adolf, ngayon may nangyari, gusto ko ring gumawa ng isang bagay para sa kanya. Ang boses ni Daryl ay hindi malakas, siya lang at si Thea maririnig. Daryl narinig ang pangalang ito, kumunat ang noo ni Thea, at biglang may naisip, kaya ikaw ang magpapakasal sa panganay na anak ng pamilyang Duman sa loob ng 3 araw. Mukhang hindi ito maganda, sinabi niya. Thea tumingin ulit kay Daryl, na may bahagyang paghamak sa kanyang mga mata. Ang kasal ng pamilya Duman ay kumalat na sa Pearl City, at natural na alam ni Thea. Kabanata 3249, ngumiti si Daryl na sabi ko na ang dapat kong sabihin, maaari mo akong dalhin doon. Phew, nang makita ang pagpipilit ni Daryl, si Thea ay umungol at tumango, okay, maaari kita dalhin doon. Ngunit kapag nakarating ka sa Alcatraz Island, dapat kang makinig sa aking utos. Kung magulo ka at mahuli ka ng mga pirata, huwag mo akong sisihin sa hindi niya pagliligtas sa iyo. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumawa. Si Thea ay medyo nakaka-interes, dahil natatakot siya na guguluhin siya nito. Sa pag-iisip tungkol dito, ngumiti si Daryl at tumango. Sige, pakinggan ko ang utos mo. Kasabay nito, tumalon si Daryl sa bangka. Sa sandaling na i-upload ito, inihagis ni Thea ang sagwan kay Daryl, pumila ka. Hindi malakas ang boses, ngunit hindi ito pagdudahan. Damn it, sa sandaling ito, natigilan si Daryl, ginagamit niya ang kanyang sarili bilang isang nasasakupan. Umungol sa kanyang puso, walang pakialam si Daryl, dahan-dahan niyang inilusot ang mga bagsay, at sa ilalim ng patnubay ni Thea, patungo sa Alcatraz Island. Sa daan, naupo si Thea doon, sobrang lamig, nais ni Daryl na magtanong tungkol sa mga pirata, ngunit nang makita ang ugali ni Thea, nilabanan niya ito. Pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay nakarating ang bangka sa Alcatraz Island. Daryl, nang siya ay punta sa pampang, hinimok muli ni Thea si Daryl, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, dapat kang makinig sa aking mga tagubilin sa
Paglaon, maunawaan, nang sinabi niya ito, seryoso si Thea sa ibabaw, ngunit siya talaga napaka-kinakabahan sa kanyang puso. Alam mo, dumating siya upang galugarin ang Alcatraz Island sa kauna-unahang pagkakataon. Si Daryl ay medyo natulala, ngunit tumango pa rin at sinabi na iintindihan. Tulad ng sinabi nila, ginalugad ng dalawa ang kailaliman ng isla. Haano yun pagkaraan ng ilang sandali, ang makarating siya sa isang kagubatan, ang mga mata ni Thea ay kumislap, at may nakita siya, ang kanyang maselang mukha ay napuno ng kaguluhan. Mabilis na tumingin si Daryl at nakita ang isang tuyong isda na nakasabit sa mga sanga sa kakahuyan. Ang bawat isda ay malaki, halatang nahuli ng mga pirata sa isla. Narito ang mga pirata upang palamig ang pinatuyong isda, at tila malapit ang kanilang lumang pugad. Nagmamadaling sinabi ni Thea, at malapit na siyang mag-imbestiga. Tumango si Daryl bilang pagsang-ayon, ngunit sa sandaling ito, natagpuan niya na ang lupa sa ilalim ng tuyong isda ay natakpan. Malinaw na, ito ay isang bitag, natuklasan ang mga ito, nagmamadaling sumigaw si Daryl kay Thea. Huwag kang punta roon, may mga bitag. Habang nagsasalita, hindi mapigilan ni Daryl na walang imik na bulong sa kanyang puso. Kumikilos ng walang ingat at hindi talaga nag-iingat, paano ka naging kapitan ng bantay? Walang tao sa paligid, paano ito mapanganib? Mukhang hindi pumapayag si Thea, tumingin sa paligid, at saka binilisan ang takbo nito. Damn it, narinig ito, nalulumbay si Daryl, at dali-daling sumunod, naghahanda upang pigilan si Thea. Gayunpaman, huli na sa oras na ito, at nang makarinig siya ng isang tunog, na-trigger ni Thea ang mekanismo na nakatago sa lupa, at isang malaking lambat ang biglang tumalbog, na direktang sumasakop kina Daryl at Thea. Napakabilis ng lahat ng ito ay nangyari, at sina Thea at Daryl ay walang oras upang makapagreaksyon, at nakita na mabilis na humigpit ang malaking net at direktang binitin sila. Tingnan mo, hindi mapigilan ni Daryl ngunit sinabi ko na may mga bitag dito, huwag kang makinig. Ikaw na mula ang mukha ni Sia, at inakusahan siya ng galit. Sino ang humiling sa iyo na sundin kahit na may mga bitag dito? Maaari lamang akong makulong sa oras na iyon. Sumugod ka sa pagsunod sa akin, parehas kaming nakulong. Nagsasalita, hinugot ni Thea ang kanyang punyal at naghanda ng buksan malaking net, ngunit ang malaking net na ito ay labis na matigas, at ang punyal ay patuloy na pinuputol. Damn it, narinig ito, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Malinaw na hindi ka nakinig sa payo, ngunit ngayon ay kasalanan ko. Kabanata 3250, ngunit habang nalulumbay, ang puso ni Daryl ay madilim at nakakapresko. Sa sandaling ito, siya at si Thea ay nasiksik sa malaking lambat. Hindi lamang nila hinahangaan ang malapitan ang figure ni Thea, ngunit naamoy din ang halimuyak mula sa kanyang katawan. Hoy, huwag kang gagalaw. Nang makita ang tingin ni Daryl, napahiya si Thea na hindi niya mapigil ang mapag-alitan. Si Daryl ay ngumiti ng mapait. Saan ako lilipat? Ikaw pala, okay. Ikaw manahimik. Nag-aaway ang dalawa, at narinig nila ang isang tunog ng mga yabag sa paligid nila. Kaagad pagkatapos, 12 ng mga pirata ang pumalibot sa kanila, isa-isa, maliksi ang hugis, may masamang kutis, at ang ilan ay may pulang turban sa kanilang mga ulo, na nagpapakita ng isang kahangahangang paraan. Ang tatlong pinamumunuan nila ay puno ng isang malakas na aura. Ang tatlong ito ang pinuno ng pangkat ng mga pirata na ito sa Alcatraz Island, ang boss na si Zer, ang pangalawang Zack, ang pangatlong Zaha, at ang tatlong magkakapatid ay laganap sa katubigan malapit sa Pearl City, na walang ginagawang mali. Ayan yun, pagkakita sa mga pirata na ito, parehong nagbago ang ekspresyon ni Daryl at Thea. Haha, sa sandaling ito, ang mga pirata ay dumating sa harap at hindi mapigil ang tumawa nang makita nila ang dalawang Daryl na nakulong sa net. Habang tumatawa, ang mga mata ng maraming mga pirata ay lubos na naakit ni Thea. Maganda, napakaganda nito. Sa wakas, lumapit ang amo na si Zer at tinignan at binaba si Thea. Hoy, akala ko nahuli ko ang isang tao na hindi binuksan ang aking mga mata, ngunit hindi ko inaasahan na ito ang magiging sikat na babaeng kabalyero sa Pearl City. Bang, nang mahulog ang mga salita, sina Zack at Zaha sa tabi nila ay labis ding naakit ni Thea, at tuloy-tuloy silang lumunok. Thea ay napahiya at galit, at yelled, ikaw ay mas proud. Binabalaan ko kayo.
Ito ay pinakamahusay na upang ipaalam sa akin pumunta mabilis, kung hindi, mo lamang maghintay upang wiped out. Hoy nakaharap ni Thea pagbulyaw, sa halip ng panikang, mayabang na tumawa papatayin mo kami, Miss Thea. Ilan ang mga operasyon sa pagpaligid at pagsugpo na naayos mo sa Pearl City sa mga nakaraang taon, bilang isang resulta, buhay pa rin tayo sabihin mo sa akin, paano mo kami winawasak, boses ay nahulog, at ang mga nakapaligid na pirata ay tumawa lahat. Ikaw na mula si Thea at sobrang galit na hindi siya makapagsalita. Ang sinabi ni Zer ay ang katotohanan na ang kapaligiran sa Alcatraz Island ay komplikado, madaling ipagtanggol at mahirap na umatake. Sa mga nagdaang taon, ang lungsod ng Pearl ay kinubkob at pinigilan ng maraming beses, na ang lahat ay natalo. Big Brother, sa sandaling ito, ang mga mata ng pangalawang anak na si Zack ay nahulog kay Daryl ang nasasakupan nitong Thea. Patayin mo na lang, iwan na lang natin ang babaeng kabalyero na ito, para magsaya, hehe. Nahulog ang tinig, nakapalibot sa kanya, tumango bilang pagsang-ayon. Sa kanilang mga puso, naniniwala silang si Daryl ay ang nasasakupan ni Thea, at pinananatili itong walang halaga. Damn it, narinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Ang mga piratang ito ay walang awa, at nais nilang magpakamatay nang hindi nagtanong. Kasabay nito, binago din ni Thea ang kanyang kaakit-akit na mukha, at hindi mapigil ang sabihin. Huwag kang magulo, hindi siya ang aking sakop, si Thea ay may matuwid na puso. Bagaman hindi niya gusto si Daryl, hindi niya magawa hindi makakapanood na mamatay siya. Hindi isang subordinate sa sandaling ito, nakasimangot ang mga pirata, sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Zale na mapangutya, Miss Thea, hindi mo kailangang sumama sa amin, hindi siya ang iyong subordinate, bakit kami mahuhuli sa iyo gusto mo siyang iligtas? Ngunit nakakaawa na ang pamamaraang ito ay walang silbi para sa atin, tinaas ni Zart ang kanyang kamay, at biglang hinawakan ng dalawang pirata ang kanilang mahahabang kutsilyo at mabilis na lumakad.